May buntag sa tanan. Ginauhag na ko tanan sa pagpanindog to have an opening prayer before we start our service this morning. Okay, let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Our most gracious and loving Father, thank you for blessing us as we start our service this wonderful morning, oh God. Thank you for the privilege, Lord, that we can be together this morning. We ask for your sustaining grace, and we ask that your Spirit will just move in our hearts in a very special way, Lord Jesus. Today we come to you, Lord God, thanking you, praising you, and worshiping you, Lord. Truly, O God, we give our total dependence on you, O God, acknowledging you that we are nothing without you, Jesus. Acknowledging you as our source of everything, that in every situation and every challenges, Lord, that we are facing, you are always on the top of it, Father. Thank you so much, Lord. We are rest assured, O God, that you will never leave us nor forsake us, O God. Thank you so much, Lord, that the assurance, Lord, thank you so much, Lord Jesus. Father God, we bring unto you the families that we are representing, Lord. Thank you for each one that we spend time, that we can be together and fellowship together, Lord Jesus. Thank you even, Lord, for those who are online joining us today. We pray for your hand of favor be upon them, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong pagpamuhat sa mong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing, Lord. Ug salamat nga kakong adlaw among masinati ang imong pagkamaayo ug imong grasya nga magadagaya sa matag usa ka namo, Lord God. Allow us, Lord, to praise you in spirit and in truth, Lord Jesus. Set our hearts and minds, Lord, nga mahimong sentro diha kanimo lamang, O God. All glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving belongs to you, Lord God. Amen and amen. Amen. Maayong buntag sa tanan. Hallelujah. Ang Diyos maayo. Sa tanang panahon, praise the Lord. So salamat sa Ginoo no, for this wonderful day. It's Sunday and last Sunday na po karon naman. And we thank God sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi kay wala jud tagi pasagdan no sa maskin magkinaunsa man, still God is so good. Amen. Amen. So this morning I encourage you all to sing, to dance, ug atong daygon atong buhi nga Dios nga pinasahi. So akong gihangyo tanan sa pagpanindog, and let's come to God and worship Him with all our hearts. Hallelujah. Daygon ka, O God. Clap our hands. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdayong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Muluksod, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan dalaygon ang Dios. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdayong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit o maghugyaw, magdaan dalaygon ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing kamhanan, matuboy ka sa among pagsimba.
Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdayo pagsimba, bayaw ang atong tambor. Usa mo lukso, mulukso, masayaw, masingit ug maghugyaw, nagdaan ngalanan ng Diyos. Ayon ko ikaw, na Diyos na naming gamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos, huwag kausaban, hangtod sa kahaturan, daygon ko ikaw, so huwag katapusan. Daygon ko ikaw, daygon ko ikaw, o Diyos na naming gamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos, huwag kausaban, hangtod sa kahaturan, daygon ko ikaw, so huwag katapusan. O Diyos, huwag kausaban, hangtod sa kahaturan, daygon ko ikaw, so huwag katapusan. Daygon ko ikaw, so huwag katapusan. Daygon ko ikaw, so huwag katapusan. So huwag katapusan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So thank you, Lord. Dalaygon ka, O God, so walay katapusan. Thank you, O God. Thank you, Lord. And let's continue to praise the Lord. Hallelujah. Magasinggit kami diha kanimo, O God. Mag-aawit kami diha kanimo, Lord. Hallelujah. Let's clap our hands, church. Gagol kami kanimo, Amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadol kami diha kanimo. Yes, Lord. Dul kami kanimo, Amahan, uban sa pagpataas sa among mga pagkain, magasinggit, mag-aawit, sa pagkaya magadaig, magalukso, magasaya, mangalan mo tigabaya, magasinggit, mag-aawit, sa pagkaya magadaig, magalukso, magasaya, mangalan mo tigabaya, Jesus, pagadaigon ka, pagadaigon ka.
Magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, makamot, ikabaya, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasaya, ang ngalan mo, ikabaya, magasinggit, singgit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, nakamot, ikabaya, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasaya, ang ngalan mo, ikabaya, uso, pagadaigon ka, pagadaigon ka, pagadaigon ka, uso. Hallelujah, hallelujah. Let's give a mighty hand clap of praise. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We thank you, O God. We thank you, Lord, for your presence, O God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Takos kang pasalamatan, O God. Takos kang pasidunggan, Lord. Ikaw lamang among dalangpanan, O God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Despite, O God, sa mga kasakit, O God, sa mga nasinati, Lord, truly, O God, nga ikaw mong dalangpanan, O God. Nga imong gugma ka na mo, Lord. Walay pagbago, O God. Walay pag-usab. And we are so thankful, Lord, for your love, O God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. As we sing this song, Dalangpanan, let's make it a prayer, church. Hallelujah. Sing this for the Lord. You can raise up your hand. Worship the Lord with all your hearts. Yung kaula igsoon. Just focus sa Ginoo lamang. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Sanan ko kasakitan man kanimo Ginoo magadol ako mo problema man o mapagsulay walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo Ginoo kay nasayod ko napamation mo ako ug andam ka sa pagsapnay kanamo Ginoo dalangpanan ka o Diyos ka sa gugma ang kalinaw akong mabatungan dihalang sa imo kiliran pagkabutan mo Ginoo ikaw ang dalangpanan ko yes Jesus ikaw lamang ang dalangpanan ko God hallelujah
Lisdanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magadul ako, sa problema man, mga pagsulay, walay laing sa piton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo, kay nasayan ko. Yes, Lord, nga pamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanamo Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos, kasagugma. Ang kalinawa kong mabatungan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, dalampanan, dalampanan ka, o Diyos, kasagugma. Ang kalinawa kong mabatungan, ihalan sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. So God, hallelujah, Lord. Ikaw ang dalampanan, oh God. Kay nasayod ko, nga pamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanamo Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos, kasagugma. Ang kalinawa kong mabatungan, ihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, dalampanan, dalampanan ka, o Diyos, kasagugma. Ang kalinawa kong mabatungan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Dalampanan ka, dalampanan ka, Lord, dalampanan ka, oh,
thank you, Lord. We thank you, O God. We thank you, Lord, for your presence, Lord. We thank you, O God, for your love, O God. Salamat, Lord, for being with us always, O God. Sa kanunay, O God, salamat sa paguban, Lord. Sa gugma, O God, nga walay pagbago. For cheering me up, O God. Salamat, Lord. Salamat, O God, nga kanunay kang naa, O God. Sa panahon, O God, nga makabati may kasakit, Lord. Thank you, Lord, for lifting us up, O God. Hallelujah, hallelujah. Takos kang pagkadaygon, O God. Takos kang pasalamatan, Lord. You deserve all our worship, Lord. You deserve all the glory, O God. Kanimo lamang kami mo daig, Lord. Kanimo lamang kami mo awit, O God. Kanimo lamang kami mo sayaw, Lord. And we thank you, Jesus, for everything, Lord, nga gibuhat nimo sa mong kinabuhi. We are so grateful, Lord, for all the blessings. Salamat, O God, for everything, Lord, nga mong gibuhat sa mong tagsa-tagsa kinabuhi. And Lord, we bring back all the glory, honor, praises, and adoration diha lamang kanimo. Amen and amen. Hallelujah. Let's give a mighty and clap of praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maayong buntag sa tanan. Good morning. Salamat sa Ginoo. Salamat worship team. Inyo ang napansin karon ang ato mga nanugtog mga dili itong usual nga makita ninyo dinhi. Sumoni sila ang mga resulta sa katong version 1 sa discipleship, no. So karon kaya na gid nila. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, nakatugtog na gid sila for the praise and worship. So salamat sa Dios, salamat pud sa ato ang mga maabtikon ug makugihon nga mga kuya ug ate nga mo'y nagtudlo kanila. Of course, headed by our worship music director and our president sa ato ang worship team and UFY, si Grace, no, and Brad Jill Chris, our worship director. Hallelujah, music director. Salamat sa Ginoo. Let us be excited because this wonderful afternoon, naay recital karong hapon ang katong version 2.0 nga mga disciple sa discipleship nila. So that's why ako mo advance lang ko og kuan sa inyo inform that this 1 o'clock in the afternoon magsugod ang program sa worship sa recital. That's why we just want to invite you this afternoon to witness na i-witness nato ang ilaha nga recital unyang hapon. So let us be excited for that. So salamat sa Ginoo this wonderful afternoon na. Okay, pwede ba atong ikaway-kaway atong mga kamot saying hi, hello. Praise the Lord. Sa tanan nagalantaw ka na to ron via Facebook Live. Good morning to all of you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo and let us continue to be in the attitude of worship diha sa toa nga buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. This is the last Sunday of the month of May. Hallelujah. Musulod na ta. Next Sunday, June na. Tunga-tunga na gyud sa tuig. Dali ara ba, no? Dali ra jud kaayo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So, this wonderful morning, let us prepare our hearts to receive God's word, no, this wonderful morning. No, ang pulong sa Ginoo, actually, amo na gid ning murag schedule na gid ni siya. No, that every 5th Sunday of the month, iyaha gid ning schedule. So, mao gid niya ang iyaha nga schedule every 5th Sunday of the month. So, this wonderful morning, andam mo na to tong kasing-kasing to receive God's word. No, andam na ba ang tanan nga mudawat sa pulong sa Ginoo? Andam na ba ang tanan nga mudawat og langit ng panalangin? Amen. So, let us welcome this wonderful morning in our midst, our speaker, the one who will share the word of God. Let us welcome Brother Jill Chris Carlape. But before si Brother Jill Chris mo anhi, since
this is a Casey Sunday. May Casey Sunday ni siya. So atong i-welcome ang mga Casey karon nga mohatag sila og special number. So kung itawagan ang mga Casey, dali na. Mag-special number daw ang mga Casey.
Praise God. Ato dong palakpakan sa mga usapa ato mga SKC. Congratulations. No? Nindot kayo ning makakita tag mga bata nga mag-perform ba no kay mura pug mubata pud ta no. Ato nga pagbati ba. Sabay pud tag ana dito no. So nindot kayo. Gani nalipay ko kay giasign ko ni pastor nga mag-preach every fifth Sunday. That is SKC Sunday. So ako ang guna-una nga bata pa man pud ko. No? Medyo bata pa. Kaya wa pa nitubo ang ako ang you know it. Well, anyway, may buntag sa tanan. Kumusta? Kumusta mga igsoon? Praise God. So, let's settle down. Akong kaya tanan sa pagpanindog. In reverence the word of God. Yan nga kabuntagon. And kung namoy mga Biblia, let us open it in the book of Numbers chapter 14 verse 24. And I'm using New King James Version. Again, Numbers chapter 14 verse 24. Let's go. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Ang Diyos magapanalangin siya mga pulong, ato ta sa mga pag-ampo. Lord, nini nga kabuntagon, we continue to lift up your name sa mong taliwala. We continue to honor you. We continue to exalt your holy name, O God. Deserving ka nining tanan, Ginoo. Sa mong kamaayo, sa mong matag usa kinabuhi, sa kalipay nga pinasahi nga mong gihatag ni kanamo. And even Lord, for the privilege today, nga makadungog na pud sa imong mga pulong, O God. Privilege, Ginoo, nga diin ikaw magikistorya ka namong tanan nining nga kabuntagon, Lord. Salamat that you are going to anoint your word today, O God. Tanan nga mo gawas nga mga pulong sa babas imong alagad, O God, ikaw mag-anoint ni Ginoo. Nga diin kini Lord makatandog sa matag usa kasing-kasing. Lord, panalangin ang tanan, tabuni kami sa imong himaya, sa imong hamili nga dugo, Lord. Dalaygon ka, dungog himaya alang kanimo pinag-isang ngalan ni Jesus. Amen. Pinatamang lingkod. Okay lang masiguro ako ang audio. Okay. You know what? Grabe akong kalipay karon, no? Aside nga makabarog ko dinhi. Gusto po na ako nga acknowledge ang music team kaganiya, no? Nakita na to nga lahi ang natay bagong sets of musicians nga nagpagamit sa masagingon ni pastor. Resulta to sa discipleship sa worship team. Congratulations worship team. Keep up the good work. O expected dili lang to sila. Daghan pa ang musunod. Kay daghan man na sila. Amo lang gina schedule kay para di pud kayo ma-stress, no? So, expected nga naapay musunod sa ilaha. And karong hapon, of course, ang recital na pud sa ikaduha nga batch sa discipleship sa music team. So, praise the Lord for that. Now, sugod ako. By the way, familiar man siguro mo sa story sa Israel about the 12 spies. The book of Numbers chapter 13. The whole chapter. Makita nato dinha ang story sa 12 ka mga espiya nga diin gipadala dito sa land of Canaan. Sugo sa Dios ngadto ka Moses nga magpili og 12 ka mga leaders nga himong espiya, spy in English, aron ipadala dito sa land of Canaan, aron diin ang ilahang purpose, of course, mag-scout sa mga lugar, maniid, obserbahan ang mga lugar. O kini lang gihimo for 40 days nga ilang gi-spend sa latas, pagbiyahe, pagtabok sa mga dapit. Then sa ilang pagpauli, of course, dala na nila ang mga
nagkalain-lain nga mga balita, mga information regarding sa mga yuta, which is the land of Canaan, the land of promise. No? And of course, lahi-lahi ang mga balita na ay good news, na po'y bad news. Now, ang good news, nga balita sa mga yuta, kining land of Canaan is a land of milk and honey. Kung yun ang basahon, makita na nyo diya sa chapter 13. When I say land of milk and honey, but pasabot igsuon nga, kining dapit is very rich. Abundansya. No? Flow ang milk and honey. Meaning, nindot kayo nga yuta. Siguro, mga tanom dito, mga maayo jud kayo. So, mo na yung maayong balita nga gidala sa mga 12 spies pagbalik nila dito sa Israel. Now, another thing. Lain nga news. Ganiha, good news. Ay kaduha, di lang sa ako mag-electric fan siguro. Kay, okay na dyan, ako'y kumalong dyan. Salamat dyan. Okay, asa na ta? Balik ta. The bad news is, ingon sa mga spies, bisag kini nga yuta is a land of milk and honey, but then, ang nag-occupied sa mao nga yuta, mao ang mga tao nga dagko kayo. Very strong men. Powerful. They are giants. Bad news na sila ha. Nga naman, nahadlok sila. Muna'y ilang kahadlukan nga, dili nila kaya nga iposes ang mao nga yuta, ang kunon ang mao nga yuta nga land of Canaan tungod sa mga tao nga namuyo ditong dapita nga kusgan, powerful, giants. Inana ang report, no? But one of the spies, kani si Caleb, by the way, dili ni si Caleb nga baby Caleb ha, nga pag-umangko ni Kenneth, anak ni Pastor Khalil. Caleb, one of the spies of Israel. Bisan sa mga nga bad news nga gi-report sa iyang mga kaubanan nga spies. Pero kini si Caleb, iyang gi-reassure, iyang gi-paniguro sa iyang mga kaubanan nga bisan pa man inana ang nag-occupy sa mao nga dapit land of Canaan, kaya gyapon nila kini nga iposes. Kaya nila kini nga ang kunon nga yuta. Inana ka confident si Caleb nga maangko nila ang maong yuta sa Canaan. Bisan pa man og daghan ang namangyo nga mga dili maayong tao, mga dagkong tao, mga higante. But then, kining napulo ka mga spies, padayon jud gyapon ang ilang pag-discourage ba sa ilang mga kauban nga di jud ato na kaya lagi. Kay mga dagko kay na sila. Compare sa tuwa nga mga mura na tag mga apan-apan compare sa ilaha. Pero si Caleb lahi iyang pananaw. Kung ang iyang mga kaubanan nagtuo nga gagmay kay sila ha, pero si Caleb sama ra sila kadagko. Munay pagtuo ni Caleb, inaana ka pursigido si Caleb nga maangko nila ang maong yuta sa Canaan. Pero tungod kay balo na kaning mga tao no, nga murag dito jud mo dapig sa kadaghanan ba nga negative ang report. So ilahang dito jud sila murag nito oh. Tungod niya na, mo na'y resulta nga nasuko jud ang Dios kadto kanilang tanan. Tungod sa ilahang wala pagsalig nga naa sila'y Dios nga andam nga muuban kanila, nga andam nga mutabang kanila aron ma-acquire kadto nga yuta. Ug tungod niya na igsuon, to make the story short, gisilutan sa Dios ang mao nga mga Israelites for 40 years nga nagwander sila in wilderness. Naglatagaw sila sa wilderness. And aside from that, katong napulo ka espiya nga nag-report og bad news, gipahamtan sila og sakit, plague. Plague ba na? No, mga balatian nga niresulta ngadto sa ilahang kamatayon. Namatay yun itong napulo ka mga espiya. Out of 12 spies, si Caleb lang og si Joshua ang naluwas.
No? Nindot kayo. Giluwas sa Dios si Caleb tungod kay Caleb has followed me fully. Giluwas sa Dios si Caleb and Joshua tungod kay sila nagsunod sa Ginoo fully. So this morning, atong estudyuhan, atong tun-an ang kinabuhi ni Caleb, yun sa niya pagsunod ang Dios fully. When we say fully, hingpit, sagad. Dili kay kung ganahan lang, musunod fully. So, I'd like to share to you this morning the topic which is following the Lord fully. Okay? Are you ready? Murag hilo man kayo. Masabayan ba ko ninyo? Masabtan ba? Okay. Now, let's go to the first point. Nako'y pangutana. What does it mean to follow the Lord fully? Unsa ba'y buot pasabot? Kung muingon kita nga, hingpit nga musunod kita nga na sa Dios. First point, to follow the Lord fully is to follow Jesus all our days. Ang pagsunod sa buhi, sa tong buhi nga Dios sa hingpit, mausab daay kini ang pagsunod kang Kristo sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Take note the word all our days. No? All our days. Meaning to say, walay undang. Walay undang ang pagsunod kang Kristo. Mao nay tinuuray nga pagsunod sa Dios sa hingpit. Now, kung moingon tag to follow Jesus all our days, duha ka butang ato i-consider. Actually, daghan. Pero I just would like to highlight two things nga atong i-consider when it comes to follow Jesus all our days. Una, ang pagsunod kang Kristo sa tibuok adlaw o sa tarang adlaw sa kinabuhi, kini wala gipili nga edad or pangidaron sa usa ka tawo. Dili bud pasabot nga bata pa ka or hamtong ka na, tigulang ka na. No, it doesn't matter. Wala nagadepende sa pangindaron sa usa ka tawo ang pagsunod kang Kristo sa tanang adlaw sa tong kinabuhi. Amen? Even in our youth, bisag mga bata, mga batanon, makahimo pagsunod sa tuang buhi nga Dios, kay Kristo Jesus. Now, pay attention mga young people. Gato po mga SKC. Parehan ako. Okay. Siguro, muabot sa inyong una-una, no? Or before, nga, bata pa man ko, kanang di lang sa siguro jud ko focus pang pangalagad sa Ginoo, kanang di lang sa jud ko maninuod ba, kanang di lang sa ko mag full time sa ministry tungod kay bata pa man ko, lahi pa ako ang focus, studies ako, eskwela, ano, makahuman sa kanal na siguro pag magkatrabaho na ko, inana. Now 1 Timothy chapter 4 verse 12. Unsay gingon diha? Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Timothy here tried to encourage young believers na dili i-underestimate ang inyong mga kaugalingon because of your age. Na dili nyo huna-unaon nga bata pa ko, dili nako kaya buhaton ang mga buluhaton sa tuang buhi nga Dios. Tungod kay bata pa ko. Instead, set an example to the believers pinaagi sa inyong sinultian, in speech, the way you live, sa inyong gugma, pagtuo, and in purity. So, ayaw ka discourage mga batanon nga moingon ta nga saka na lang. Di pa ko pwede ana. No.
even in our youth. Pwede kaayo nga musunod kita sa ato ang buhi nga Dios sa tanang adlaw sa ato ang kinabuhi. Amen. Nagani quotation nga nag-ingon no nga the youth is the hope of our nation. According to isa? Jose Rizal. Sunod sa atong simbahan, the youth is the backbone of our church. Mutuo ba mo niya na? Mga young people, you are the backbone of the church. When we say backbone, sa manang backbone? Bukog sa likod. Mo'y mo pabarog. Dako kay factor ang mga batan-on nga mo palig-on sa isa ka simbahan. Amen. Mo'y mutabang nga mahimong aktibo ang maong nga simbahan. Pinaagi sa mga batan-on. Amen. Don't estimate or underestimate yourself, mga young people. Galamiton kayo mo sa church. So ayaw na gud ninyo observe at mga simbahan nga kanang wala mga young people. Murag something is kulang. Murag kanang dili kay bibo. Whereas kung daghang young people ang sa church, pakita gyud mo sama ka nato dinhi. Praise God, daghang kay tag mga young people. No? Wanang dasig jud ta kanunay tungod sa atong mga young people. So that's why young people, Cecil, young people, padayon. Padayon pag tuman sa tuang buhi nga Dios, pagpangalagad sa tuang buhi nga Dios. Amen, young people. Amen, mga youth. Okay. So, yun. Now, ato ta sa lain po nga side. Human naman ko sa young people, how about sa ato ang mga kaigsuunan sa manako nga edad-edara na. Mga hamtong na. Di lang po ta mo ingon og mga tigulang na. Sakit na itong hawak na. Sakit na itong tuhod. Mga hamtong, mga edad-edara. Okay? Now, we can follow the Lord or we can follow Christ all our days, even in our old age. Mutuo mo na. Nga bisag, naana ta sa pangidaron. Hamtong na ta. Makapadayon paghapon ta pag sunod sa tuang buhi nga Dios. Dili bot pasabot nga kanang retired naman siguro ta na. Kay murag taas-taas naman ang panahon nga ako ang gi-spend pagpangalagad sa Ginoo. Sila na pod. No? Sila na sad. Human ako diha. Kinahanglan siguro kung mo retire. No? You know what? Wala retirement sa pagpangalagad sa tuang buhi nga Dios. Wala retirement egsoon. Siguro pwede ka mo retire sa posisyon. Just like mga pastors, mga church leaders, naadyo na sila retirement kay i-consider ang edad. Pag-handle o mga responsibilities. No? I-consider ang mga pangidaron. Pero, ang pagtuman, pagsunod sa pulong sa Diyos, sa kabubutan sa Diyos, no retirement. Amen. Padayon, bisan og inani na itong edad. Padayon yun ta. Just like in the book of Psalms 92:12 to 14, I'm using NLT. Kaya murag mas klaro kayo, no? Kaya itong basahon, para ni sa mga hamtong. Okay? But the godly will flourish like trees and grow strong like the cedars of Lebanon. For they are transplanted to the Lord's own house. They flourish in the courts of our God. Verse 14, even in old age, they will still produce fruit. They will remain vital and green. In other term, kanang vital, fresh. You can still produce fruit. Magmabungahon gihapon bisag na anata sa mga pangidaron. No? Makahimo gihapon ta pagpamunga sa mga buluhaton sa atong buhi nga Dios. Dili nato i-underestimate or di nato hunaw-naon nga ilahan na ang panahon. Sila na. Human ako diha. No. Dili ka na mao ang pagsunod sa atong buhi nga Dios fully kung dili ta musunod kang Kristo
sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Mga kaigsunan nako diha. Padayon ta. Makapulos gyapon tag fruits, kaya pa gyapon nato na. No. Ayaw ka balaka, ayaw ka discourage. Asay man God, mga batan-on na lang na. Kay mga abtik pa man na sila. Pasalamat gani ko no kay natay bagong programa katong ministry fair, di ba pastor? Kay kitang tanan no nag-sign up jud og mga ministries. So meaning to say, bisan inani na ato ang status, inani atong pagidaron bata man ta, mga hamtong naman ta, nagkahiusa jud ta nga muhimo og mga buluhaton alang sa tong buhi nga Dios. Amen. No? So nindot kayo nga programa. So siguro pastor ato na jud nang i-pursue, no? Kay para magamit ang tanan. Magamit ang tanan. Ang music team, welcome kaayo nga mo dawat og mga seniors na gusto mo tuon og music. Pwede kayo. Song leaders, pwede kayo. Atong mga teachers diha, mga song leader before sa youth pop, pwede gapon mo mag-song lead karon. Amen. Diba? So, praise God. Padayon yun ta. Walay undang. Sama na. Sabay na, ana. Padayon ito papangalagad sa Diyos. Iksoon. Whether we are youth or mga old age na. So, nakuha. Nakuha na to. No? Now, ikaduhang butang, humanaman ta sa Pangidaron, ang pagsunod kang Kristo sa tibok adlaw sa tong kinabuhi, kini usab wala nagpili og lugar nga imong nahimutangan. Wala nagpili og sitwasyon sa imong kinabuhi. Okay? Just like Caleb. Caleb dahil. He followed, asa man to? He followed the Lord in wilderness. Kung mayroon tag wilderness, kamingawan. Dapit sa kamingawan. Bisan nahimutang si Caleb sa maong nga lugar, sa maong nga dapit, padayon jud gyapon siya nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa sugo sa Dios sa iyang kinabuhi. By the way, unsa man ning wilderness? Ato lang sabton pag-ayon ng wilderness nga term. When we say wilderness, it is uninhabited and uncultivated area. Kung yung tag uninhabited, walay tao nga namuyo. Mingaw. Dili pwedeng puyan. Uncultivated, dili pwedeng tamnan. No? Uncultivated, wala matikad. Ngutan ko ninyo guys, maayo ba nga lugar? Dili. Dili, no? Dili. Okay. Another meaning of wilderness in the Bible. In the Bible, wilderness is a land without water. Take note. Walay tubig. Wasteland. Or an area of wild fields where animals graze but not used for farming or living. Nindot nga lugar, dili. Dili. Wilderness. Now, kung kita ibutang sa mga lugar, kung atong nahimutangan karon sama sa usa ka wilderness nga place, nga diin dili komportable, dili maayo ang environment, kubot, no? Dili wala pang warta nga dapit isud kay mong warta. Makahimo ba gyapon ta pagpangalagad sa Ginoo sama kay Caleb? Amen. No? Caleb followed the Lord even in the wilderness. Inana kagrabe ang pagtuman ni Caleb paghigugma sa Dios. Bisan pa man sa maong nga lugar kayang nahimutangan, na dili maayong dapit, padayon siya nagtuman sa pulong sa Dios. How about us? Or, mangita taglaya example, dili lugar. When we say wilderness, kini sa pwede nga kini atong mga kalisod, mga experiences, mga dili maayong pangitabo, mga hagit sa atong kinabuhi, kawaladon, problema, muna yung mga wilderness atong life. Now, kung inana atong sitwasyon karon,
Sama ba kita kay Caleb nga padayon nga magsunod sa tong buhi nga Dios? Amen. Amen. Okay. So, yun. So that is the first point. Nasabtan na to, ang unang punto. Pagsunod, to follow the Lord fully is to follow Christ all our days. Two things, wala nagdepende sa Panginoon, wala nagdepende sa lugar o sitwasyon sa tuang kinabuhi. Now, let's go to the second point. To follow the Lord fully is to follow Jesus with all our hearts. Ang pagsunod sa tong buhi nga Dios sa hingpit, mao kini ang pagsunod kang Kristo with all our hearts. Sa kinatibuk-an sa tuang kasing-kasing. Caleb followed the Lord fully with his whole heart. Makita nato na sa tong main text kaniya sa Numbers 14 verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Ang Diyos mismo nagsulti igsoon, nag-ingon igsoon nga si Caleb nagsunod kaniya wholeheartedly. Kanindot, no? Nga madungga na to nga moingon ang Dios nga si Pastor Glenn nagsunod yun na siya sa kuha wholeheartedly. Sana all, no? Ang Ginoo mismo nag-ingon nga si Caleb nagtuman kaniya wholeheartedly. And you know what? Nagtuo ko nga ang pagtuman ni Caleb, pagsunod ni Caleb sa buhi nga Dios, sa tibok niyang kasing-kasing, ang nag-motivate ni or nag-encourage kay Caleb, it's because of his great love nga to sa tong buhi nga Dios. Tungod sa iyang dakong gugma nga to sa tong Ginoo, mao nang nituman sa Dios wholeheartedly. Amen? Because of love. Matthew chapter 22 verses 36 to 38 in LT. Teacher, which is the greatest command of the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Gugma igsoon. Kung natay dakong gugma sa tong kasing-kasing nga to sa tong buhi nga Dios, of course, makahimo ta pagtuman sa tong buhi nga Dios wholeheartedly sa tibok na tong kasing-kasing. Amen. And you know what? We can serve the Lord or we can follow the Lord without love. Muto ba mo niya na? Nga pwede ta mo serbisyo sa Ginoo, mutuman sa Ginoo sa mga pulong, pero walay gugma. Sama sa sayings nga, you can give without love, but you can never love without giving. Pwede na mo serbisyo sa Ginoo without love. Pero kung natay dakong gugma sa tuang kasing-kasing nga to sa tuang buhi nga Dios, of course, wholeheartedly nga mutuman ta sa sugo sa Dios. Amen. Kung puno ta sa gugma, makahimo jud ta pagtuman sa tuang buhi nga Dios. Sadly, many try to serve the Lord with divided hearts. No? Realidad jud na siya igsoon nga daghan nga nagserbisyo sa Ginoo with divided hearts. Dili wholeheartedly. Just like Solomon in 1 King chapter 11 verse 4. Makita nato niya nga because of women, mga nagkalaing-laing babae nga niabot sa kinabuhi ni Solomon, ngay hinungdan nga nibiya ayang kasing-kasing sa pagpangalagad sa tuang buhi nga Dios. And James 4, seeking to be friend of the world. Wala naman siguro sa slides about James 4.
You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy with God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Ang mga butang sa kalibutan igsoon, mo kini ang makapalayo nato nga nasa tong buhi nga Dios. Hinungdan nga dili ta makasunod wholeheartedly sa tuang buhi nga Dios. Nakuha. So we must follow Jesus with undivided affection. Kinahanglan musunod kita kang Kristo wholeheartedly. Amen? Amen. So, that's it. The second point. Hapit ako maman. Actually, tuluran ni kapunto ako ang i-share sa inyo karon. Okay. Next point. To follow the Lord fully is to follow Jesus in spite of the risks. Common kayo, no? When we say risk, mao ni ang mga katalagman. Dili maayo nga sitwasyon sa atong mga kinabuhi. Ang pagsunod sa atong buhi nga Dios sa hingpit, mausab kini ang pagsunod sa Dios in spite of the risks. Numbers chapter 13 verse 33, kung ato nang basahon, Caleb followed the Lord in spite of dangers. O giingon diha, we even saw giants there, the descendants of Anak, next to them who felt like grasshoppers, and that's what they thought too. Caleb was willing to face the giants in the land. Bisa nakita ni Caleb na sa mao nga lugar in the land of Canaan nga na dito ang mga higante, delikado kaayo nga lugar, but then he was willing to face the giants. Now, sa ato ang kinabuhi, kung makasinati tag mga higante, nga mao ang mga problema, are we willing to face it? Amen. Padayon ba ta, ngumutuman, gyapon sa pulong sa Dios, bisag daghag mga katalagman sa ato nga kinabuhi. Okay? Just like Caleb, nga iyanggi, at tubang, willing kay siya nga muatubang sa mga higante, mga kalisod, mga katalagman, aron lang jud maangkon ang maong nga yuta nga gisaad sa Dios. Okay? And in Numbers chapter 14 verse 1, but the whole community began to talk about stoning Joshua and Caleb. Then the glorious presence of the Lord appeared to all the Israelites at the tabernacle. Ang mga tao, nasuko jud kang Joshua o Caleb ato nga panahon. Kay si Caleb gusto man yun niya, posigido yun siya nga ang kunon ang mga yuta. Pero tungod sa kadlok sa iyang mga kaubanan, nagplano sila dautan ngadto ka Caleb. Gusto nila nga patyon si Caleb. But then, unsa gihimo ni Caleb? He was willing to face the wrath of his brethren. Now, kung kita i-persecute sa atong pamilya, sa atong mga friends, sama bagapot kita kay Caleb, na andam mo atubang niini, andam nga daugon kini nga mga problema sa atong kinabuhi. Amen? Then, many will serve the Lord when it is convenient and safe. Tinuod, no? Nga, daghan ang gusto mo serbisyo sa Ginoo sa panahon nga maayo ang atong kahimtang, convenient and safe. How about kung dili maayo ang sitwasyon? Ilabi na kung masakripisyo ang atong kinabuhi. Just like Peter in Matthew 26:69 to 70, atong makita din na si Pedro, gidisown niya si Jesus. Iyang deny si Jesus tungod kay nahadlok siya nga masakripisyo ang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi. So inaot nga dili kita sama kay Pedro nga sa panahon nga dili maayo ato ang sitwasyon nata sa kakuyaw, dili ta muundang sa pagpangalagad sa tuang buhi nga Dios. Amen? Amen. Then, last thing na akong i-share sa inyo ha. Matthew 5,
verses 10 to 12. Nabasa sa slides. Now, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Next, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophet who were before you. So klaro kay ang pulong sa Dios igsoon, di ta mabalaka sa mga persecution, sa mga kalisod, tungod kay natay reward nga maangkon ngadto sa langit. Amen. Amen. Hallelujah. Ato palakpakan atong buhay nga Dios sa mao nga mga pulong. Now, in my conclusion ako, Pastor. Let the example of Caleb inspires us to follow the Lord fully in our lives. To follow Jesus all the days of your life. To follow Jesus with all your heart. And to follow Jesus despite of the risks. Mayong buntag ug daghang salamat. Amen. Salamat, Brad Chris, for that message, no? Sa pulong sa Ginoo. I know that all of us are inspired and kanabitong blessed sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Amen. So, mga giants sa to ang kinabuhi, no? Daghantag mga giants sa to ang kinabuhi. And as you have noticed, for how many years we face giants in our life, but still we are standing right now. Amen? Nagbarog ta nga nagmalig-on, nagbarog ta nga nagmalipayon, bisag daghan og mga higante nga atong nasinati sa tong kinabuhi. Nagbarog ta nga malipayon, no? Nagbarog ta nga madasigon. Amen ba? Amen? So salamat kaayo sa pulong sa Ginoo nga nagpahinumdom kanato karon nga kabuntagon nga bisan mag-unsa nga klase nga giants sa atong masinati, our God is faithful nga magatabang sa matag usa nato. Amen. Kay dili man tatagaan og mga hagit sa kinabuhi sa Ginoo nga dili nato kayang barugan. Kaya natong barugan because the Lord is with us. Amen. Ang Dios naa kauban nato kanunay igsoon bisan pag unsay mahitabo naa ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Let us have the attitude like Caleb and Joshua. Na dapat na atay kinaiya nga sama sa kinaiya ni Caleb. Kana bitawng fighting spirit ba? Amen? Amen? Anong fighting spirit ba nga bisan pag unsang mga hagit sa kinabuhi, let us fight those challenges in life with the help of the Lord. Amen? Just like ni Caleb, ingon pa siya, kaning mga niphilim itong mention ni Brad Chris na mga giants, mga niphilim na sila itong kalahi ni anak, mga dagko na sila, mga tagas na sila. Mautong niingon ang mga spies nga, sa tubangan nila, muratag ka ng mga grasshopper lang. Nga pwede kaita nilang tumban-tumban o pwede kaita nilang kanang buntugon. But with God, nothing is impossible. Amen? Diha sa to ang Ginoo walay imposible igsoon. Mao na nga bisan pa sa kalisdanan sa to ang kinabuhi, mga giants sa to ang kinabuhi, na ang Ginoo kauban nato kanunay. Amen. Hallelujah. Salamat sa Dios sa iya nga pagkamaayo. Unsa man nga mga giants imong nasinati karon igsoon? Na ba kay mga giants imong kinabuhi karon? Na ba mga giants nga imong nasinati karon? I just want to tell you this. That giants wala nay kanang kuan, wala nay dili na maka-atraka sa gahom sa Ginoo nga mo'y makabuntog kaniya. Amen. Kana nga giants sa to ang kinabuhi kaya nato nang barugan because God is with us. Amen. God is with us. Manindog ta. Hallelujah, hallelujah. Let us just worship the Lord this wonderful morning. Ato ang daygo na to ang buhi nga Dios nini nga takna sa kabuntagon, no? Daygo na tong Ginoo. Kamao tong kanta na to kagay natong dalangpanan, di ba?
Kung amo imong i-relate sa message, no? Si Caleb, nasayod gyud siya kung kinsa ang iyahang Ginoo. Nakahibalo gyud si Caleb kung kinsa iyahang Dios. Kiningon si Caleb, bisan pa og unsa na sila kadako, kaya nato na sila. Kita, kabalo ba ta kung kinsa gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi? Nasayod ba ta? Kung nasayod ta kung kinsa gyud ang Ginoo sa to ang kinabuhi igsoon, then kana nga mga giants nga atong nasinati karon mahimo tang kalmado ni ana sa pag-atubang. Amen. Just like Caleb. No? Nakabalo siya kinsang Ginoo, nga ang Ginoo mo'y magatabang kaniya. That's why God protected him. Giprotektaran siya sa Ginoo. Kung sa gihimo sa Ginoo sa uban nga spies, nga sa diin nagduha-duha, uban nga spies nga sa diin adunay kabalaka, adunay kahadlok. Uban nga mga spies nga wala mituman sa sugo sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Di ba gitagaan sila hampak sa Dios? Di ba gitagaan sila og kanang silot sa Ginoo? Church, I just want to encourage every one of us, if we know who really God is sa toang kinabuhi, kung nakabalo kita kinsa ang Ginoo sa toang kinabuhi, makabarog ta nga malikon. Amen. Makabarog ta nga malipayon. Kung nakabalo ta kinsa ang Ginoo sa toang kinabuhi, dili ta mahadlok tungod kay ang Ginoo dapig nato igsoon. Amen ba? Dapig pa nato ang Ginoo. That's why this wonderful morning, let us just worship the Lord with all our hearts. With this song, Dalang Panat, sa kalisdanan ko, o kasakitan man. Amen? So kani ato ang daygon ng Ginoo karon niya kabuntagon, that He is a God who is really big in our giants atong kinabuhi. Amen? Mas dako siya nga Dios kontra sa mga giants nga atong nasinati karon. Amen? Greater is He that is in me that He that is in the world. Amen? Mas dako ang Dios nga mo tag-iya sa atong kinabuhi. Mas dako ang Dios nga naa sa atong kasing-kasing kaysa giants o kaysa Dios ni ini nga kalibutan. Mas dako ang Ginoo nga atong gialagaran. Amen. Let us worship the Lord this wonderful morning as we sing this song, Dalang Panan. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 We worship your holy name, O God. We exalt your holy name, Lord. We exalt your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you. We exalt your name. Oh God. Hallelujah. Church, I just want to encourage you to entrust your giants to the Lord. Isalig sa Ginoo mong giants karon nga kabuntagon. Hallelujah. Kasakitan man kanimo Ginoo. Amen. Man. Hallelujah. Maman ug mga pagsulay, walay laing sampiton ko. Amen. Kisa imong sampiton igsoon ang atong Ginoo. Amen. Ang atong Ginoo. Amen. Kay nasayod ka nga pamation ta sa Dios. Ugandam ka sa pagsapnay kanako Ginoo. Dalang panan ka. Amen. Declare it, church. O Diyos ka sa O Diyos ka sa gugma. Hallelujah. Ang kalinawa kong mabatunan, sa imong iliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Hallelujah! Come on, let us sing this song once again. Hallelujah! Sa kalisdanan ko,
kasakitan man, kanimo Ginoo, magadol. magadul ako Hallelujah! sa problema man. Mga pagsulay, Walay lain sa pitong ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. kay nasayod Amen. Kay nasayod ka, kapamatiyon ta sa Dios. Hallelujah! Ugandam siya sa pagsapnay. kanako Ginoo. Hallelujah! Dalampanan ka, O Diyos kasagugman. Amen. Ang kalinaw akong mabatunan, Ihalang sa imong iliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, dalampanan ka, oh Jesus. Diyos kasagugman. Amen. Hallelujah. Ang kalinaw akong mabatunan, Ihalang sa imong iliran, pagkabutan pagkabutan mo. For the last time, dalampanan. Dalampanan ka, O Diyos kasagugman. Ang kalinaw akong mabatunan, Ihalang sa imong iliran, pagkabutan mo. O Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Come on, worship the Lord, church. Worship the Lord. Hallelujah. Oh, dalampanan ka. Dalampanan ka, Diyos. Dalampanan ka. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Dalampanan. Oh, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, dalampanan ka. Dalampanan ka. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we worship your name. We worship your holy name, oh God. Amen. Hallelujah. 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 Igsoon, this wonderful morning, I just want to encourage you. Kung unsa man ang naasa mong kasing-kasing karon nga mga kabalaka, mga kahadlok, unsa man ang naasa mong kasing-kasing karon nga mo'y hinungdan nga nabugatan ka. Mo'y hinungdan nga gibati ka og kakapoy. No? Mo'y hinungdan nga ang imuhang pagsalig sa Ginoo naapektuhan. Mo'y hinungdan nga ikaw karon naa ka sa sitwasyon nga nawan-an ka gana.
Igsoon, I just want to encourage you. Sama sa awit nga dalangpanan ng Ginoo. Can we do that today? Can we do that this time? Nga kanang nasi mong kasing-kasing karon ihatag na sa Ginoo. Igsoon. Kaya nasi mong kasing-kasing karon itugyan na sa Ginoo. Kana nga mga giants nga nasi mong kasing-kasing karon i-unload ka na diha sa tuang buhi nga Dios. Dili ka makasinati og kalipay, kalinaw, kagaan kung naa ka ni ana nga sitwasyon igsoon. Nasayod tag kinsa ato ang Ginoo. Nasayod tag unsay kayang mahimo sa tong Dios. Amen ba? Mas nasayod ta nga siya gamhanan. Nasayod siya nga nasayod ta nga siya mahigugmaon nga Ginoo. Dili og dili niya itugot yang mga katawhan nga masinati niya ang mga tanang, of course, mga giants sa tuang kinabuhi nga wala ang iyaha nga tabang. That's why today, you have that giants, trust it to the Lord. Entrust it to God. Give it to the Lord. Amen. Give it to God. Say to the Lord, Lord, I give it to you. I entrust it to you. Isulti sa Ginoo, ihatag na ako ni sa imo, Lord God, help me. Help us, Lord. Help us, oh God. Help us, oh God. We are facing these giants right now. Lord, help us to be free from these giants in the name of Jesus. Lord, help us. Help us, oh Jesus, to be free from this of course, Lord, kani nga mga kabugaton sa mong kasing-kasing. Kani Ginoong mga kabalaka. Oh God, kani nga mga oh Lord, mga anxiety sa mong kinabuhi. Igsoon, dawata karon ang kagawasan nga gihatag sa Dios kanimo. You are free now from that giants in the name of Jesus. Gitagaan ka sa Ginoo karon og kalmado nga kasing-kasing. Receive that spirit, receive that heart, receive that declaration that today God give you peace. Sama sa awit nga nagingon kagay na ang kalinaw atong mabatunan gikan diha sa tong buhi nga Dios. These giants nga naghatag ka nato karon og kabugaton, naghatag ka nato kalibog sa tong kasing-kasing og hunahuna. Naghatag karon ka nato kanang kasing-kasing nga magul-anon. Kasing-kasing nga nasa trouble. Today, i-replace na sa Ginoo og kalinaw og kalipay igsoon. Hallelujah. Oh God. Lord, standing in front of you, oh God, are your people with different giants in life. Nagkadaiya nga mga higantes kinabuhi ang naa. With different problems, worries, with different needs, oh God. Lord, we know who you are. Nakaila kami kung kinsa ka, Diyos. You are our Jehovah Jireh. You are our God who will help us nga maghatag og kalipay o kalinaw. Ikaw ang Dios nga mo nag-atiman, nagpangga, naghigugma kanamo. Ikaw ang Dios nga nagluwas kanamo labaw sa tanan. That's why this wonderful morning, oh God, we just want to entrust to you every giants of our life, oh God. Lord, help us to stand strong, oh God, to stand firm before you, to stand firm in facing these giants in life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya mohang mga katawhan karon nga ania, mahimong gawas nun. As well as katong mga katawhan karon nimo Ginoo, nga nagalantaw ka na mo via Facebook Live, o Diyos. Father, free them, O God. Give them freedom from their giants in life.
Katong mga katawhan nimo karon nga wala dinhi ana silang tagsa-tagsa ka panimalay. Lord God, gawas nun usab sila og mahimong gawas nun. Thank you, dear Lord. Thank you, Lord, for this wonderful morning, for reminding us through your word that whatever may be giants, oh God, that we are about to face, give us, Lord, the Spirit. Give us the Holy Spirit, oh God, to stand firm and to stay strong. Give us, Lord, the Holy Spirit to fight against these giants with your help, oh God. Thank you, Lord. Father, bless your people. Bless each family that we represent, oh God. Bless our loved ones, our relatives, our friends, oh God. Nga wala pa diha kanimo Ginoo. Father, I pray that they will receive as well, oh God, the salvation coming from you. Father, bless your speaker, Brother Jill Chris and his family, oh God. Bless his family, oh God. They're the endeavors of life, oh God. Bless them. Thank you for using him, oh God. Lord, salamat that you will continue to use him and his family for your glory and honor. Continue, Lord, to pour out your anointing. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo sa iyang kinabuhi. O kanamong tanan, panalangini ang matag-usa ka pamilya. Dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Dalaygon ka. We honor you. We glorify your holy name, O God. Hallelujah! Hallelujah! Amen! 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 Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. To God be the glory. Great things He has done. Hallelujah! Amen! 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 Maglingkod na, kauban ang kalipay nga gihatag sa Ginoo sa tuang kasing-kasing karon. And this wonderful morning, let us proceed now to the next part of our program. Amen. Mayong buntag sa tanan. So, my part for this morning is to receive what belongs to the Lord. Let's drop off our offerings diri sa basket, and sa nagawatch online, you can drop your offerings to your respective church, and kung gusto mo nga diri ninyo itagak natay GCash account. So, let's sing Muhatag sa kali. Sa Ginoo, buhatag sa kalipay, diha sa Ginoo, nagbukahan, o sa tingkaniya, Sa malipay kasing-kasing, Hallelujah, buhatag sa kalipay, diha sa Ginoo, buhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Musalig ka niya, sa malipay kasing-kasing, Hallelujah. Amen. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, thank you so much for this wonderful morning, O God. Thank you, Father God, sa gayon na nakasimba na pod kami, Ginoo. Thank you, Father God, sa fellowship. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa matag-usa ka na mo, Father God. And Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa amo mga sources of incomes, Ginoo. And I pray, Lord, na ikaw mag-auban sa matag-usa. And thank you, Jesus, for your word na among nadungog karong adlaw. Lord, I pray na ikaw magasilyo ato, Father God, sa mga kasing-kasing. And Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa life sa imong servant nga na-share sa imong word karong adlaw, Father God. And Lord, bless the families, Father God. And I pray, Lord, ikaw maghatag ka na mo kusog o baskog nga panglawas, Ginoo. And Lord, as we face another week, Father God, I pray nga ikaw mag-auban ka na mo, mag-protection ka na mo sa kanunay. Lord, we entrust everything into your mighty hands. Amen and amen.
Good morning, Ula, Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our ministerial staff for the next Sunday, first Sunday of the month, Communion Sunday, June 5, 2022. Song leader will be Sister Jackie. Opening prayer, Ma'am Shirley. Word of God, Pastor Glenn. Offertory will be Joy Sopa. And our closing prayer will be Brother Jill Chris. Sunday service at 9:30 a.m. And of course, our midweek service, prayer meeting at 4 p.m. via Google Meet/physical service. And for our tithes and offering, you can send your tithes and offering to Ma'am Amor's GCash account. And reminder as well, we have our Fellowship Sunday next week. Thank you so much. Okay, Lance Fellowship na to sunod Domingo, first Sunday. So, remind lang, no, dirito maniod to, no, mag-Lance Fellowship ta sa sunod Domingo. So, salamat sa Ginoo, nagbalik na po niya tong Lance Fellowship. So, we will have our Lance together, no, next Sunday, the first Sunday of the month of June. So, let us be excited for that, and Communion Sunday as well. So, mahimot ang excited, and let us always prepare our hearts, no, para sa pag-remember sa gihimo sa Ginoo sa tuang kinabuhi dito sa cross. And next Sunday as well, council meeting sa sunod Domingo. So mag-meeting ta council sa sunod Domingo pag after sa tuang lunch. So diri na siguro ta kay murag wala naman siguro activity himo ng youth sa sunod Sunday. I don't know unsay ilahang plano na pod, pero diri ta mag-meeting sa sunod Domingo. Council, I need your attention right after our service. Short meeting lang. Naalam ko important discussion lang na within this week na manggod ni siya. So kikinahanglan ako yung attention karon na after our service. And of course, balikon ako this afternoon, discipleship recital. No, please, we want your support, no? Gusto na mo ang inyong suporta. If you are available this afternoon sa recital sa mga young people, no, sa ilang discipleship, please come and witness the recital. They have a wonderful program for this wonderful afternoon. So please, we would like to invite you to please come, no, karong hapon, and let us witness, no, kung unsa ang Ginoo namuhat sa kinabuhi niini nga mga kabatan-onan. Okay? So, and then, manghangyo dai ko karong hapon, mga UFW, manghangyo ko nga, kanang, namang ko tayo i-serve nga snacks unya, no? Pwede mi manghangyo sa mga UFW, and even UFM, if you are, available this afternoon, manghangyo mi nga, magtabangan na to, o ka nang prepare ang ilahang snacks this wonderful afternoon. Natay snacks, kay magluto para sa tong snacks, karong hapon, mag-prepare ta, so, malihog mi, mangayo mi o kanang manpower para mag-prepare. So naman naka-prepare na ang mga disposable plate, disposable spoon, tuan na lang isang pagplastar na lang sa food para ang mga kabatanunan niya, right after sa ilang program, i-distribute na lang ang food sa ila para dili magyagaw. Ha? Manghangyo mi mga UFM and kutong UFM and UFW, kung you are available this afternoon, please help us this wonderful afternoon. Salamat kaayo sa inyong kasing-kasing nga matinabangon. Salamat sa Dios. This wonderful morning, let us give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Amen. Manindog ta. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. As our song leader to lead us in a closing song, and then February will lead us in a closing prayer. Praise God. So let's continue to praise the Lord for our closing song. Hallelujah.
Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamon. Mulokson, mulokson, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan damhanan ng Dios. Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan damhanan ng Dios. Daygon ko ikaw, O Diyos na labing kamanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, huwag kausaban, hangtod sa kahanturan. Daygon ko ikaw, sa huwag katapusan. Daygon ko ikaw, daygon ko ikaw. O Diyos na labing kamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, huwag kausaban, hangtod sa kahanturan. Daygon ko ikaw, sa huwag katapusan. O Diyos, huwag kausaban, hangtod sa kahanturan. Daygon ko ikaw, sa huwag katapusan. Daygon ko ikaw, sa huwag katapusan. Daygon ko ikaw, sa huwag katapusan. Sa huwag katapusan. Hallelujah. Amen. So let us pray. Most gracious and heavenly Father, Lord. Lord, thank you for making this Sunday service success. Lord, salamat Ginoo sa pulong na among nadungog karong buntag na kini among ikinabuhi. Lord, thank you for remaining faithful and true to us. Let our hearts be true in front of you. Lord, always remind us to follow your will, to follow you in all our days, to follow in all we do, because we all know that your plans are better than our plans. Lord, help us obey like Joshua and Caleb, that no matter how hard the situation they face and fought, they remain faithful and always follow your will. Lord, guide us always into the right way that will glorify your name, O God. Thank you, Lord, for cleansing our sins, for being merciful unto us. Help us, Lord, not to be anxious about everything and entrust to you everything in all we do. Lord, wala kami mahimo, Lord, kung wala ka sa amoang kiliran. Wala kami laing daygon, kundi imuhang ngalan o sampiton imong ngalan, Lord, sa tanan namong pagabuhaton. Lord, ginabalik na mong dungog himaya, diha kanimo lang. In Jesus' name we pray. Amen.